dati sa taas na ako dumadaan dyan eh. Ayun na nga mga nubwits. Nasa Commonwealth tayo ng umaga. At ang ride natin ngayon ay alamin ba natin kung safe ba ang mga siklista nung may NCAP na. Itong video na to, papakita natin kung ano bang sitwasyon ng Commonwealth at EDSA. Kung safe ba yung mga tulad nating mga siklista nung may NCAP na. Itong part na to, wala namang bike lane dito eh. Well, ang Commonwealth kasi, ito may NCAP o wala, malaki talaga tong ano na to, road na to. So ang bike lane dito, hindi talaga yun tinatambayan masyado ng mga motorcycles. Gawa ng malapad eh. May pwesto talaga sila. May sarili silang motorcycle lane. Eh ang naging problema, ayun, siksikan sila dyan sa motorcycle lane nila kasi ang dami talaga nila eh. Pero may NCAP o wala, ganito ang bike lane ng Commonwealth. Medyo maluwag talaga yan. Walang kasabay na motor. Kung isipin mo, parang mas mabilis pa ako sa kanila. Grabe, traffic sila doon. Well, kung ikaw magmamotor, talagang maiinis ka din talaga. Kasi imbis na mas mabilis ka, parang tumagal eh. Ang hindi ko lang naiintindihan, yun nga, inuungot ng mga motorcycle users na tanggalin yung bike lane. Hindi naman ganun yun. Kasi sabihin na natin, mas konti yung gumagamit ng bike lane, meron pa rin gumagamit. Parang sidewalk lang yan eh. Oh, walang gumagamit ng sidewalk, dapat tanggalin na. Hindi naman pwede yun, di ba? Hindi porket walang gumagamit, natatanggalin mo na. Yung iba sinasabi, shared daw, sana shared. Well, kung ako tatanungin sanay naman na ako na shared yung bike lane. Pero, syempre, yung safety, mababawasan kasi syempre may kasabay ka mga mabibilis eh. Tapos nasa bike lane, di ba? Yun ang problema. Pag ginawang shared ang bike lane. Ako naman, hindi naman ako madamot, okay lang naman sa akin. Pero yun nga, hindi lahat magaling na siklista at sanay sumabay sa mga motor. Kaya rin naman kumonti ang mga nagbabike. Gawa ng naramdaman nila hindi na safe pag-bike eh. Hindi na safe pag-bike kasi kasabay mo nga, ang daming sasakyan. Ang daming obstacles. Kaya yung mga nagbabike before, tumigil na kasi nga, natatakot na sila mag-ride dito sa bike lane. Gawa ng, yun nga, unsafe eh. Sabi mo, ang dami mong kasabay. Pero ngayon, halos wala. Well, makikita naman natin sa EDSA yan mamaya. So, yung ride natin sa Commonwealth, hanggang circle lang tayo. And then after nun, yung next part ng video na to, ano na, EDSA, pero rush hour. Rush hour ng EDSA na may NCAP. Makikita natin kung gagalangin ba ng mga motorista yung bike lane sa EDSA. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Ay, ang luwag go. Kalaban mo talaga, di mawawala mga tao. Mga nag-aabang ng sasakyan. Ayan, mga ganyan. No? Hindi mo yun may iwasan, talagang may mga ganyan. Hindi mo na mahihiling sa kanila na respetuhin ang bike lane at huwag silang tumayo. Part na ng kultura ng mga Pilipino yan. So, mahirap nang baguhin yan. Feeling ko, yung NCAP, ang purpose talaga niyan para i-rewire yung mga tao sa discipline. Kasi kahit naman may enforcer, yung mga tao wala naman ng pake. Kasi nga, nakasanayan. O ngayon, wala silang choice ngayon, kundi umano, dumaan sa mga linya nilang tama, gawa ng, yun nga, may camera na ang umuhuli. Hindi katulad noon na natatakasan nila yung enforcer eh. So, isa sa mga naiisip kong reason, theory ko lang naman to, theory ko lang, na para i-rewire yung rewire and re-educate yung mga tao sa paggamit ng tamang disiplina o traffic rules. Sa totoo lang, ang discipline talaga ng mga Pilipino eh. Lahat tayo, pati kami. Medyo undiscipline ng mga Pilipino. Sama nyo na ako dyan. Hindi naman tayo perfecto eh. Pero yan, yung NCAP, wala silang choice, kundi sumunod. Pero yun nga, itong Commonwealth, medyo maluwag talaga to eh. Kahit pa paano ang bike lane dito, hindi talaga tinatambayan ng motor. Ano ngayon mga bandang mag-aalas 8,
medyo maluwag sila. Bakit parang hindi yan yung in-expect kong itsura ng Commonwealth? In-expect kong itsura ng Commonwealth yung halos hindi talaga sila gumalaw eh. Pero parang hindi ganun yung case oh, ang bilis nila oh. Yung mga nakikita ko kasing picture, ano talaga, halos nakapila na lahat ng mga motor. Nakahinto sila halos. Mabilis naman yung daloy. Well, baka dito lang sa part na to. Pero usually yung shot na nakikita ko yung bandang dito eh, Pilcoa eh. Pero pa-Pilcoa na tayo eh. Luwag naman eh oh. Kataon lang siguro, hindi natin alam kasi hindi naman tayo laging nasa Commonwealth eh. I mean, hindi lahat ng oras nandito tayo kaya hindi natin nakikita yung mga build-up. Kung kailan man yung mga shot na yun, siguro yung mga unang araw, talagang matindi. Or iniwasan na rin nila ngayon kasi mahirap nga eh. Mahirap nga na mag-drive at mag-motor na may NCAP. Pero yan oh, tulad yan, itong part ng Commonwealth na to, yung bike lane dito, protected. Dalawa pa yan, meron pa sa taas oh. So, safe na safe dito. Well, may barrier kasi. Ayan, pagdating dito, wala lang barrier. Tingnan natin. Ayan, dito yung may traffic. Dito yung laging, pinapakita yung shot na masikip sila. Oo nga, medyo masikip nga sila rito. Bottleneck kasi, maliit na yung part na to ng Commonwealth eh. Kaya talagang siksikan sila dyan. Ayan, ditong part na to, dahil masikip dito, pumapasok pa rin yung mga sasakyan, which is, well, given naman yan. Kasama na yan eh. So talagang masikip sila doon. Kung nagmumotor ka, maiinis ka nga talaga. Anyway, hanggang dito lang tayo sa circle. Gawa na yung next part nito, mabilis lang naman. Ilang segundo lang para sa inyo yan. Ang next part nito, EDSA na. Southbound and northbound na rush hour. Ayan, dito yung bike lane, may mga tao. Circle to, circle. Oh, dami naman nagbabike oh. Sino nagsabi walang gumagamit? Oh, ito, medyo magulo sila rito kasi walang dedicated na motorcycle lane. Kaya yan, medyo labo-labo sila dyan. Okay, yung next trip natin, EDSA na. 1 semester later. So ito na yung continuation ng ride natin kaninang umaga. Ngayon, rush hour, pa-southbound tayo ngayon. Mamaya, ikot tayo doon sa kabilang side, sa may pa-northbound, kung ano yung sitwasyon, kung safe ba. Safe ba nung may NCAP? Pero sa ngayon ha, well, pretty much normal. Ayan, may pumapasok ng mga motor kasi papasok sila dito sa side na to. Normal naman yan. Pero dito, walang motorcycle lane. Yung side ng EDSA na to. So yun yung sinasabi nila na hindi malinaw. Walang motorcycle lane. So kahalo talaga nila yung mga private vehicles tsaka public utility. Pero ito yung EDSA ng southbound. So EDSA GMA, same. Parehas lang pag may NCAP o wala. Same lang. So dito tayo sa Cubao. So may New York. Anyway, pretty much yung Cubao southbound, same. Parehas lang. Kasi sa totoo lang, wala talagang motorcycle lane sa gitna eh. Oh. So kahit saan talaga pumuesto yung mga motor dito sa EDSA. Pero itong panahon na to, dahil southbound to ng gabi, ng rush hour, wala talaga ditong side na to, hindi masyadong traffic dito kasi nasa kabilang side yung pinaka-problema, yung pinaka-traffic pag ganitong oras. Ngayon, wala talaga, hindi masyadong traffic talaga dito sa southbound pag ganitong oras. Bandang pa, 6:00 na eh. So, pa-rush hour na talaga. Pero itong side na to, wala talaga to. Normal lang na ganito dito. Oh shit, uulan pa. Luwag. Maluwag sir. Sabagay may ilalim to eh, kaya majority dun dumadaan sa ilalim. Mamaya, pag nandun tayo sa kabila, malalaman natin. So ngayon, sa ganitong oras, ang southbound safe naman. So paano ayos mag-bike? Pero syempre, hindi naman yan nawawala yung aksidente. So kailangan doble ingat pa din kahit alam mong safe yung daan. So far, wala ako nakikitang tumatambay na mga motor dito sa bike lane. EDSA southbound. Wala masyadong tumatambay. Kaya medyo parang mas masarap ng mag-bike. Gawa ng wala ka masyado talagang kasabay na motor. So yan, mga mangilan-ngilan, papasok lang na mga motor. Pero walang tumatambay. Yun yung isa sa mga medyo kaaluwalan nung may NCAP. Walang tumatambay na motor sa bike lane. Ayan, dito natin makikita yung mga
may sasabay at papasok. May mga dumidikit, normal. Pero grabe, traffic dito sa side na to ng EDSA. Ano ba to? Pa-Ortigas. Yan, medyo may build up dito. So, kung siklista ka, ang bilis mo kasi walang kasabay. Walang masyadong pumapasok. Ito ngayon yung gusto nilang kunin. Pag ganitong oras, sana man lang daw makapasok sila. Magamit din nila yung lane niya. Well, bahala na si MMDA kung anong gagawin nila. Pero pretty much, walang pumapasok. Walang naglalakas ng loob. Tumambay sa bike lane. Nandiyan lang sila sa gilid. Medyo lumuwag So kahit ilang porsyento naging safe ng konti yung bike lane. Kasi talagang walang pumapasok na motor Kitang-kita nyo naman, di ba? Walang pumapasok. Tumatambay pala. Walang tumatambay. So ito yun Kung ganito talaga yung bike lane, palagi, mas ma-encourage talaga yung mga tao na mag-bike. Gumamit ng alternative na transportation. Kasi, takot yun Anyway, ayun nga. Kaya din naman yung iba ayaw na mag-bike kasi nga, delikado. Nakakatakot Hindi naman lahat malakas ang loob at sanay sa kalsada. Kaya ganun. Pero kung safe yung bike lane, marami na magbabike ulit. At sa Mega Mall, southbound na tayo. Luwag. Walang kasabay. Dahil nasa southbound tayo. Tsaka usually pag umaga naman, kahit rush hour dito, di naman umaano mga motor dito, nasa gitna sila talaga. So approaching tayo ng show. Tignan natin kung ano sitwasyon sa show. So kung ganito lagi pala kaluwag, talagang ma-encourage talaga mag-bike ang kahit sino. Anyway, hindi naman natin bubuin yung EDSA. Hanggang Guadalupe lang tayo rito. Mamaya, pagdating dyan, akita tayo, tapos bababa na tayo sa kabilang side. Ay, nako naman. So yan, yung side na yan, medyo mahirap. Gawa ng mga pababa sila doon. Pero luluwag na ulit yan dito. So hanggang dito lang tayo. Yung next na clip natin, nasa kabilang side na tayo. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Eto na. Dito na natin malalaman. Ito na yung northbound ng rush hour sa EDSA na may NCAP. So malalaman natin kung anong lagay ng bike lane. Kung safe ba? Ito talaga yun Dito yung paghuhukom Pero parang parehas lang. Pero mas binibigyan nila ng way. Sa nakikita ko ngayon may dumadaan pero mas binibigyan nila ng way yung mga nakabisikleta. Pero yan, tulad niya, kita mo, dumadaan. Last na daan ko dito, dala ko yung carbon Galing ako kala Kuya Jun. Aba! Pero grabe dito, yung side na to. Ang hirap dumaan dito, talagang puro motor. Ngayon, mas maluwag. Mas nakakarat-rat. Mas mabilis. Huwag lang talagang may papasok na bigla-bigla. Pero, mas maluwan In fairness yung may NCAP, mas maluwag yung bike lane. Kaya din sila nagrereklamo kasi gusto nilang makadaan dito Pumapasok pa rin sila, pero hindi na sila nakatambay talaga. As in, kita nyo naman, traffic, tapos dumadaan lang sila, pagliligo sila pag ganito Bagal naman ito ni Sir. Sir, bagal. So lumulusot talaga ito si Sir. Matapang. Yan, dito, usually, basagan ng itlog dito. Mahirap talaga dito sa side na to, lalo na sa may bandang ilalim ng show. Pero, ngayon, parang maluwag. Maluwag. Ay, hindi, meron pa rin mga motor. Ganun pa rin. Dumadaan pa rin mga motor dito sa side na to. May mga motor pa rin na dumadaan. Grabe talaga yung kalsada rito. Pero mas maluwag compared pag walang NCAP. So yan yung mga nagtatrabahong ganyan. Mas madali silang makakapag-bike dahil yung side ng bike lane hindi masyadong crowded. So yung Mega Mall parang same lang. Parang same lang.
meron pa rin mga dumadaan, meron pa rin ano. Kasi nung time na nandito ako nung nakaraan, ganito rin eh, parehas lang eh. Pero may ilan-ilan na hindi talaga pumapasok. Yun lang ang kagandahan. Ortigas, same lang. May mga ano pa rin sa bike lane kasi masikip talaga tong side na to eh. Late ng kalsada dito na part na to. Medyo bottleneck dito, so talagang kakainin nila, wala silang choice. Kailangan nilang dumaan sa bike lane. Okay lang naman yan. Medyo lumuwag na ulit, so naglalabasa na sila. Sa nakikita ko mas ginagalang ng mga tao yung bike lane ngayon. Ngayong may NCAP na. Which is dapat naman kahit wala namang NCAP, dapat nire-respeto nila yan kasi mga dumadaan sa bike lane, mas prone talaga yan sa aksidente. Kumbaga mas vulnerable kami. Itong side ng EDSA na to, dyan papunta sa mga White Plains, so ganito talaga dito. Protected ang bike lane dito, so wala ka talagang kasabay dito. Tsaka maluwag pwede talaga sila dyan rumatrat, yung mga motor tsaka mga sasakyan. So wala ka talagang kasabay dito sa bike lane ito. Mahirap lang talaga dito yung mga pagpapasok yung mga sasakyan kasi hindi mo alam baka mahagip ka. Kaya kailangan mo rin sumenyas. As a cyclist, dapat marunong ka sumenyas para hindi din nanguhula yung mga ibang sasakyan. Pero yan, pretty much, ganyan. Maluwag. Masarap pag protected yung bike lane eh. Makakarat-rat ka. E-bike pala yan, kala ko motor. Ito, motor to. Pero yun yung may green na helmet. Akala ko motor. Sabi ko naman dito ito nakatambay. E-bike pala. Ito na, kubaw na. Dito na magkakaalaman. What? Ito na yung kubaw? Luwag Bakit? Bakit ang luwag? Hindi ko makapaniwala. Tapos di sila dumidikit yung mga bus dun sa bike lane. Aba! Wow. What? Wow! Dati sa taas na ako dumadaan dyan eh. Ang bilis Yung malang, kubaw Hindi ako sanay na ganun yung kubaw. Dulot ba yan ng NCAP? O dahil yung araw lang ngayon? Wednesday? Thursday na pala ngayon? Hindi ko alam. Pero ang luwag ng kubaw. Hindi ko in-expect yun So ito masasabi ko ngayong may NCAP, mas naging safe ng konti sa mga bikers ang kalsada. Mas naging safe ng konti. Hindi 100% pero mas nadagdagan ng safety yung mga nagbabike. Gawa ng hindi sa lahat ng oras, may kasabay ka sa bike lane. And then, yun nga, yung mga motorista, mas nire-respeto na nila yung side na to. Compared noon na nung wala yung NCAP, bahala na talaga. Dadaan sila at dadaan. Ayan. May mga ganyan pa din, pero mas konti na. Mas less na yung ganyan. So, palagay ko, mas naging safe, mas nadagdagan ng porsyento na safe ang kalsada para sa mga bikers. So, yun ang conclusion natin. Para sa akin, mas naging safe ng konti. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So ayun, dito na natin itong tatapusin. So nakita naman natin na dahil sa NCAP, medyo nirespeto nila yung daan. At habang may NCAP, tayong mga siklista, enjoy na natin yung kahit pa paano maluwag na bike lane. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ganyan. Ako nga pala natin nagpapaalalang manatiling, bike mo babamuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam! May mga MMDA dito Parang hirap sa motor pag galing dito tapos papasok doon, no? Parang delikado yun sa kanila. Pansin ko lang.